Assalamualaikum, buenos dias, Hap Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Christine Lim, maghahatid sa inyo ng Hap Isabelang balita para sa araw na ito. Isabela City, nagningning sa ginanap na Zampen Local Governance Congress. Higit sa 4 na milyong pisong puhunan mula sa DSWD Region 9, ibinahagi sa 272 mga katutubong mamamayan sa lungsod ng Isabela. LGU Isabela City at DOTR lumagda sa isang kasunduan na may kaugnayan sa pagsasaayos at pagpapaganda ng Isabela City Port. Kasanayan sa pangkabuhayan para sa mga kababaihan at para sa mga empleyadong nagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan mas pinaigting. Alinsunod sa progresibo at makataong pamumuno ni Mayor City Jaliatura Binhataman, ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Isabela ay tumanggap ng mga pagkilala sa kakaibang mga aspeto sa kamakailan lamang na 2023 Layag Awards for Excellence in Local Governance na inorganisa ng Department of the Interior and Local Government Region 9. Yan ang Hap Isabelang balita ni Kit Galos. Tinanghal ang lungsod ng Isabela bilang top 1 performing LGU in Region 9 for Regional Disaster Preparedness Index, top 2 Social Protection and Inclusivity Awards, top 2 Local Legislature in Region 9, at National Validation Qualifier para sa Seal of Good Local Governance sa ginanap na 2023 Layag Awards for Excellence in Local Governance na inorganisa ng Department of the Interior and Local Government 9. Bukod pa rito, nagtala ng sunod-sunod na tagumpay ang Isabela City Civil Registry Office at Isabela City Tourism Office dahil umanong hinirang na naman muli ang CCRO bilang panalo sa 2023 Layag Awards for Excellence in Local Governance para sa Education category dahil sa proyekto nitong Hap Isabela Libreng Birth Certificate para sa mag-aaral, kung saan ang mga naging benepisyaryo ay ang mga mag-aaral na katutubong mamamayan sa lungsod na nangangailangan ng PSA Birth Certificate para makuha ang kanilang mga LRN. Para naman sa Tourism category, panalo rin muli ang City Tourism Office dahil sa inisyatibong pagpakesig, tourism short courses as opportunities for people empowerment, kung saan higit sa 500 na mga benepisyaryo ang nakatanggap ng mga tourism startup kits at kagamitang pang-turismo. Masaya at ipinagmamalaking tinanggap ni Punong Lungsod Tura Binhataman kasama ang mga pinuno ng Departamento ng Lokal na Pamahalaan, Vice Mayor Julkip C. Saliman, Councilor Khalid Shir Asarol at Councilor Alan Richie Luis Biel ang mga plaque of recognition na inabot mismo ni DILG 9 Regional Director Faisal Abutasil. Naroon din at nagbigay ng suporta si Acting DILG Isabela City Field Operations Unit LGOO Arnel Alvarez. Samantala, itinalaga naman bilang pangatlong best performing barangay Anti-Drug Abuse Council sa Region 9 ang Barangay Baluno sa pamumuno ni Punong Barangay Nathaniel Rabina at pangalawang pwesto naman sa Lupong Tagapamayapa Incentives Awards para sa City category ang Barangay Mensi sa pamumuno ni Marilyn Aginig. Kinilala rin ang booth ng lungsod ng Isabela bilang Best Booth Showcase sa kalagitnaan ng mga booth mula sa mga LGU at mga lumahok sa 3 araw na kongreso. Ang nasabing seremonya ng parangal ay isinagawa bilang bahagi ng 2023 Local Governance Congress na itinuring na highlight ng pagdiriwang ng ika-32 taon ng buwan ng lokal na pamahalaan na may temang LGUs of the Future, Shaping Sustainable and Innovative Local Governance Unit of Tomorrow. Sinimulan ang nasabing kongreso noong Oktubre 23. In behalf of the Honorable Secretary, Attorney Benhur Abalos, I would like to extend our greetings and congratulations to the awardees who will be receiving their awards tonight. Our warmest congratulations to each and everyone, and we do hope that as you receive your awards, magiging inspirasyon po ito sa inyo na ipagpatuloy ang magandang gawain at dikain para sa ating mga komunidad. At bukod sa parangal, isa rin sa mahalagang bahagi ng Kongreso ay ang lagdaan ang Memorandum of Agreement para sa pagtatag ng Specialized Knowledge Institute for Local Leadership Centers o Skills Centers na nagpapahayag ng malaking hakbang tungo sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga lokal na pamahalaan.
Kit Galos, Balitang Happy Isabela. Higit sa 4 na milyong pisong puhunan mula sa DSWD Region 9, ibinahagi sa 272 katutubong mamamayan sa lungsod ng Isabela. Yan ang balitang tinutukan ni Jay Segovia. 15,000 ang natanggap ng bawat benepisyaryong kabilang sa Enhanced Support Service Intervention or ESSI program noong Oktubre 25 sa lungsod ng Isabela. Ito ay isang programa ng DSWD Region 9 handog para sa mga piling miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORTIS. Dito sa Isabela, nasa 272 ang kabuuang bilang ng mga benepisyaryo kung saan lahat ng mga ito ay mga katutubong mamamayan sa lungsod. Ang nasabing tulong pinansyal ay gagamiting pampuhunan sa iba't ibang uri ng kabuhayan tulad ng mga tindahan ng bigas, sari-sari store at paggawa ng bangka para sa mga benepisyaryo na mula sa mga barangay ng Balatanay, Carbon, Kapatagan, Kapayawan, Pumalarang, Maligi, Masola, Riverside, San Rafael, Sumagdang at Tampalan. Tulong na rin ng Isabela City Welfare and Development Office o CSWDO. Naging maayos ang pamamahagi ng nasabing tulong na may kabuuang halaga ng 4,380 sa ilalim ng pamumuno ni Mayor City Jalia Turabi Hataman. Ang CSWDO ay aktibo sa paghahanap ng tulong para sa mga marginalized members ng lungsod, lalo na ang mga kasapi ng mga komunidad ng mga katutubong mamamayan sa Isabela City. Hangad ng lahat ang isang inklusibo, masaya at marangal na buhay para sa lahat. Jay Segovia, Balitang Happy Isabela. LGU Isabela City at DOTR lumagda sa isang kasunduan na may kaugnayan sa pagsasaayos at pagpapaganda ng Isabela City Port. Narito ang detalye ni Shane Swally. Dahil sa inisyatiba at pagsulong ni Deputy Minority Floor Leader at Basilan Lone District Representative Mujib Hataman, nabigyan ng pansin ng Department of Transportation ang mga pangangailangan ng daungan sa lungsod ng Isabela. Pumirma sa isang kasunduan ang Department of Transportation na kinakatawan ni Undersecretary for Maritime Sector Elmer Francisco Sarmiento at ang pamahalaang lungsod ng Isabela na kinakatawan ni Punong Lungsod City Jalia Turabin Hataman noong Oktubre 26. Ang kasunduang ito ay may 20 million allocated budget mula sa RA 11639 ng calendar year 2022 kung saan gagamitin para sa pagsasaayos at pagpapaganda ng nasabing daungan. Inaasahan na ito ay magpapalakas sa kalakalan, turismo at mga serbisyong pangtransportasyon sa lungsod ng Isabela. Shane Swaling, Balitang Happy Isabela. Kasanayan sa pangkabuhayan para sa mga kababaihan at para sa mga empleyadong nagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan mas pinaigting. Yan ang tinutukan ni Ana Sahibil. Bilang isa sa mga pangunahing layunin ng Administrasyong Turabin Hataman na pangalagaan at iangat ang mga kababaihan sa lungsod, idinaos noong Oktubre 25 hanggang 26 ang Womenpreneurship, Empowering Women Through Entrepreneurship. Ito ay isang workshop at pagsasanay sa pangkabuhayan para sa 26 na mga kababaihan. Ang mga nasabing benepisyaryo ng pagsasanay ay una nang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan at ang pagsasanay na ito ay upang paigtingin ang kaalaman at kasanayan sa pagnenegosyo. Dumalo sa nasabing pagsasanay si Committee Chair on Women, Children and Family Affairs at Committee Chair on Gender Development Councilor Karel Sakalahul. Ayon naman kay Godfocal Menri Anlim, ang nasa likod ng inisyatibong ito ay walang iba kundi si Punong Lungsod City Jalia Turabin Hataman na nagnanais na makita ang mas mataas na antas at karagdagang tagumpay sa mga kwento ng mga tumanggap mismo ng pagsasanay. Ang pagkakaroon ng mas malalakas at financially independent na mga kababaihan sa Isabela City ay isa sa pangunahing layunin ng programa ng Gender and Development ng lokal na pamahalaan. Nagtapos ang programa na may simpleng pamamahagi ng mga sertipiko sa pagsasanay at 10 kilong bigas sa bawat kalahok. Ang pagbibigay ng bigas ay bahagi ng patakaran na tumutugon sa kasarian ni Punong Lungsod Turabin Hataman na nagbibigay ng katiyakan na ang mga kababaihang ito ay makakauwi sa kanilang mga tahanan pagkatapos ng pagsasanay nang hindi naapektuhan ang kanilang mga obligasyon sa kanilang mga pamilya. Samantala, noong Oktubre 27 naman ay idinaos ang isa ring pagsasanay para naman sa mga nagpapatupad ng programang pangkabuhayan ng pamahalaang lungsod ng Isabela.
Layunin ng pagsasanay na ito na pag-ugma-ugmain ang pagsisikap at implementasyon ng mga programang pangkabuhayan at microfinance sa lungsod. Kasama sa mga programang ito ang Y Isabeleño Microfinance Program, God Livelihood Skills Training Program, Happy sa Vida at Financial Literacy Program na lahat ay mga programa na itinaguyod mismo ni Punong Lungsod Trabinhataman. Ang nagsilbing resource person sa dalawang magkaibang pagsasanay at workshop ay sina Hannah R.S. Straver at Maya Flaminda Van de Broek. Ang lokal na pamahalaan ay naglalayon na palakasin ang pagtutulungan sa pagitan ng mga sektor at departamento nito, kung saan sa huli ay magdudulot ng mas mahusay na serbisyong pang-ekonomiya para sa lahat. Ana Sahibil, Balitang Happy Isabela. At yan ang mga nakalap na Happy Isabelang balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Christine Lim at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.